Tagda namang pumunta si DPWH Secretary Rogelio Singson sa Tacloban, Leyte ngayong araw para mag-imbestiga kung nasusunod nga ang plano sa construction ng bunk houses para sa mga nakaligtas sa bagyong Yolanda. Itinigil muna ang pagtatayo ng mga temporary shelter dahil sa ilang puna na overpriced ang mga ito. Tinanggi naman ito ni Secretary Singson at sinabing kapag napatunayan, handa raw siyang mag-resign. May news to go si Dano Tingkungko. Disyembre pa lang nakatayo na ang bunk houses na ito sa Giwan Eastern Samar, sa Pasay Samar, at sa Tacloban at Palos sa Leyte. Mga pansamantalang tirahan sa loob ng 2 taon habang ginagawa ang permanenteng tirahan ng mga sinalanta ng bagyong Yolanda. 126 bunk houses ang naitayo na mula sa kabuuang 222 para sa mahigit 5,000 pamilya. Pero sinuspende muna ng DPWH ang construction ng iba pang bunk house. Binago kasi ang plano ng mga ito matapos punahin ng International Organization na Camp Coordination and Camp Management Philippines o CCCM na binago raw ng ahensya ang unang ipinakitang disenyo at plano ng DSWD na akma raw sa international standards. Ang mga ipinatayong bunk house masyado raw magkakadikit at walang ventilation o daluyan ng hangin. Kapag itinuloy na ang paggawa, ang naunang 24-unit bunk house para sa 24 na pamilya na may sukat na may 8.64 square meters kada unit, magiging 12-unit bunk house na lang. Pero mas malawak na ang sukat, 17.28 meters. Ang presyo, mahigit 65,000 pesos kada unit na merong tig-4 na common toilet at common shower at isang common kitchen kada bunk house. Of course, people will say this is overpriced and so on and so forth, but let's look at the specifications. We're specifying here a much thicker GI sheet roofing, and we're using here 0.40 millimeter thickness. No? Kasi yung 0.17, baka madiinan mo lang yon, lulundo na yon. No? Hindi naman daw masabi ng CCCM kung may sariling pamantayang sinunod ang DPWH. Baka nga raw may iba-ibang pamantayan ng bawat kontraktor sa mga tinayoang lugar. Sabi ni Singson, posible raw na underspecified o di nasunod ng ilang kontraktor ang itinakda nilang plano sa mga temporary shelter. Kaya bibiyahing Tacloban si Singson para mag-imbestiga. Ang usapan dyan, ganito yung specifications namin. Kung hindi sila sumunod riyan, bakit ko naman sila babayaran? They have an option of retrofitting. Lumabas naman sa ulat ng Philippine Daily Inquirer na overpriced daw ang mga bunk house at nagsabwatan daw ang contractors at mga politiko para makakuha ng 30 to 35% kickback. Kaya si Rehabilitation Czar Panfilo Lacson hinihingi na rin ang mga dokumento mula sa DPWH na magpapakita kung tinipid nga ang mga materyales para sa bunk houses. Hindi naman overpriced, kundi mukhang under-specs, under-specification ng ginamit. Tama yung presyo based doon sa ginawa ng DPWH, pero may mga contractors, hindi naman lahat, na nag-under-specs doon sa mga materials. Sabi ni Lacson, sa isang lugar lang ito nangyari pero di niya ito pinangalanan. Iimbestigahan na raw kung totoong nangungumisyon ng isang politiko ng 30 hanggang 35% mula sa proyekto. Kung merong enough basis to conduct a formal investigation, then gawin na yung formal investigation. Yeah, hindi ko alam kung saan nagagaling yung 30 to 35% dahil alangan naman yung contractor, nag-abono pa siya. I suspect there's politics involved. It is not overpriced. If it is overpriced, the following day, I will submit my resignation to President Aquino. Dano Tingkungko, GMA News.